Hello, magandang gabi sa inyo lahat, mga kababayan ko. So, shout out tayo no sa mga nag-comment sa video kagabi. Basahin natin. Regarding ito do sa flying ataol content natin. So, ito, sabi ni Sir Mayuri, hello Sir Mayuri, yung sa ataol, yung babaeng mataba na may headlight nasa tenga yung ilaw. Kahit gabi na, wala sa noo. Ano to? Sabi nga ng bro mo, yung 30-48 gumalaw yung laruan mo sa likod. Hindi ko makita. Pakibilugan nga. Hindi, saan part? Sa kanan ko ba? Kanan ko ito, no? Left sa harap nyo eh. Kasi, nakaharap ako sa camera eh. Sa kanan ko ba? Sa kaliwa ko ba? Saan part po yung gumalaw? Tiningnan ko, wala akong makita eh. Sabi gano'n ni Sir Cholo Rocales, rapper ba yan si Kuya? Haha, paulit-ulit. Alin yun? Alin yung paulit-ulit? Sabi gano'n ni Sir Ledem Saxor, Boss B, scripted ba yan? Yung yung aswang, scripted yun. Nasa 90%, no? Ngayon, kung mali ako, hindi mali ako, hindi siya, kasi bali yung logic ng video niya eh. Parang during nanganganib ka, sinasalakay kayo ng aswang. Sige nga, i-content nga natin ng buo yun. Kasi parang hinapyawan ko lang eh. Tingnan nga natin kung ano. Kasi habang nagva-vlog ka, kinakausap mo pa yung viewers mo, inaatake na kayo ng aswang. Ano na yun? Hindi na siya, Sabi nga ni Sir Glenn Kabangbang, flying coffin ang term sa air assets yung Philippine Air Force nung 90s dahil sa sunod-sunod na air crash. Flying coffin. Sabi ni Sean Loren, meron akong tropa nagpa-albularyo asawa niya dito sa Batangas. Na video ng asawa niya sinasapian, umiyak, tapos nung sinabi ng asawa niya, aray ko, shit, sabi niya, asawa ko to, hindi sapi to. Explanation naman ng asawa niya, masakit daw kasi yung iniipit sa paa. Tapos, nakakapanood niya daw ng sinasapian, kaya nagaya niya lang yung pinapagpag. Ayaw niya daw kasing mapahiya yung albularyo. Pwede, no? Pwede. Mahihingi mo pa ba yung video sir na yon? Send mo sa akin sa FB. Pwede, no? Ayaw niya lang mapahiya yung Sabi nga ni Journey to the 5547. Hello, sir. Correction po, di yellow ang apoy ng santel mo. Iba-iba po kulay niyan. Tawag po niyan sa amin, Boss B, dito sa Bisaya, sa Mindanao is tuga. Or yung bibigyan ka ng agimat. Ang sabi niya dito, di po yellow ang apoy ng santel mo, iba-iba po kulay niyan. Kung iba-iba ang kulay, malamang pwedeng yellow, pwedeng blue. Confusing yung ni Sir Journey. Hindi po totoo yan na may lamangan ang kabaong na lumilipad, boss. Wala akong laman yan, kundi yung pang-agimat kagaya ng libreta, mutya. Hindi, yung napapanood mo kasi na yon ay reenactment lang yon. Wala naman talagang totoo doon sa reenactment na yun eh. Kahit yung mismong nagkikwento, hindi naman ganun yung nangyari sa kanila eh. Ine-exage lang nung reenactment. Sabi ni Plitzpe, madaling araw, Boss B. Naka-follow na ako sa FB page mo. Now ko lang naisip uli. Nawawala kasi sa isip ko eh. Busy kasi. Para saan yung join mo na 25 pesos per month, Boss B? Ask lang sana kung may colored na badge ba yon. Saan? Sa FB? Dito yata membership yata meron. Wala naman yun. Sabi ganun ng YouTube. Sa YouTube siguro yung sinasabi mo. Para lang may kulay yung name mo. Ganun lang siguro yon.
Sabi kasi na YouTube, i-on ko daw yun yung membership na yun Kasi pag ang 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 benefit kasi ng membership na yan para kumita talaga. Pwede kasing ang gawin ko nagkaroon kasi ako ng YouTube manager. Ang sabi sa akin ng YouTube manager ko, mag-post ka ng video na for members only. So meaning, ang makakapanood lang ng video yung mga nagbayad lang. Ayoko naman ng ganun. Gusto ko lahat ng sasabihin ko accessible sa lahat. Yung members only, hindi ayoko ng ganun. 'Di ba? Ano pipilitin ko pang magbayad yung iba? Hindi na. Pero nandiyan yan, pinapaunang YouTube di inon ko. Hello Ma'am Imelda Basquines, ang problema sa mga albularyo, pinapakita lang ang paggamot pero may nabalita na ba na gumaling o nagbalik para may proof na gumaling sila? 'Di ba wala naman, puro gagamot. Alam naman ng may findings na ang doktor pinilit pa talaga na ipitin ang daliri para masaktan. To be fair naman, may bumabalik naman akong nakita. Kaya lang hindi yung sakit na yung may malaking bukol dito tapos bumalik sa kanya na gumaling. Hindi ganoon Ang mga bumabalik sa kanya yung nawala yung sakit ng katawan, yung mga nilalagnat tapos gumaling na, di ba? Sabi ni Ma'am JC, taga Davao daw yung vlogger na inaswang. Sige nga, content nga natin yan. Sabi gano'n ni Ma'am Che Morales. Hello, Ma'am Che Morales! Kamusta ka na? Kamusta na po kayo? Tungkol doon sa ataol, yun daw sabi ng lolo ko ay mga NPA na nakakover ng itim at buhat ang ataol. At ang laman ng ataol ay armas sa gabi. Sa gabi nila ginagawa, diretso sa kuta nila. Okay. Lolo ko kasi ay soldier noon kaya alam nila hindi sila gaanong nakikita sa gabi dahil nakataklob ng itim. O pwede, no? Tapos kumalat na lang yung istorya. Sabi gano'n ni Sir Momong, ang galing ng sound effect ng nagre-reenact ng part ng KMGS. Parang kagaya lang sa movie ni Ramon Revilla. Pag hindi nagkakabisa ng agimat niya, ay dehado siya sa laban. Hello, Ma'am May Malagay niya. Sabi gano'n ni Sir Mix Sanity Official, vlogger kasi talaga yan, Boss B. Si 150 yan Kaya for sure content yan. Nasa Cebu na sila. Dating taga Maynila sila. Basta yun lang talaga. Pag vlogger kasi yung gumawa, medyo red flag na rin kasi Tapos paulit-ulit yung sinabi, yung bata natatakot Hello, Ma'am Alwaysly. Good evening. Pinapanood ko si Apo o Philip Apollo at nakikita ko comments ng mga di gumagaling. Kaya di na sila bumabalik. Tusukin mo ba naman ang daliri? Siyempre masakit. Malapit na pala ang mahal na araw kaya pala uso na ang hudas. Ako nga nahudas kahit na hindi mahal na araw Sabi ni Sir Emir Crisostomo, kadalasan pagkwentong lolo't lola about sa kababalagan, hindi nakapanipaniwala. Di ko naman nilalahat or sinasabing mga sinungaling yung matatanda. Pero exaggerated mga kwento nila. Naalala ko sa MGB Halloween Special. Sabi ng in-interview nilang lola, may kinalaban daw siyang malaking baboy na nagbubuga ng apoy. Uy, to be fair, may mga matatanda talaga sa lugar namin na ganyan magkwento. Minsan nga may nakalaban daw na na tikbalang na sinakyan niya daw Hindi ko makakalimutan yon. Tao namin sa bukid, yung nagkwento noon, si Manong Bianong. Kinalaban niya daw yung tikbalang, yung sinakyan niya daw sa likod. Para makuha niya daw yung buhok. Kasi anting-anting daw yung buhok nung nung tikbala. Don't know kung totoo yun. Malay mo totoo, di ba? Tapos sila din yung madalas nililigawan ng mga engkanto ng kabataan nila. Yung flying ataol sa matanda mo din, kadalasan maririnig yan. Wala pa naman ako naririnig ng mga kababalaghan sa ngayon na nagkwento about sa ganyang flying ataul. Sabing gano'n ni Maggie Main, kahit dito sa isang tulay dito sa Calamba, nasasalubong din ganyan. Pero totoo naman yon based sa kwento noon, nung di pa masyadong sibilisado yung lugar sa dati naming tinitirahan. Sa tulay yon. Sa reenactment, sayang di mo
pinanood. Di ba sabi, balikta rin yung damit. Binato yung panty doon sa Encanto. Mukhang yan yung kwento na yon na isang classic na reenactment. Yan problema sa KMJS, napakalayo na reenactment sa kwento ng mga tao. Gaya nung multo dati na matanda na sira-sira yung mukha na napunta sa... Oo! Di ba? Tapos kahuli-hulihan ang mensahe lang pala nun. Gusto niya na gabayan yung yung mag-asawa. Sabi ni Hack de la Cruz, sige, debunk mo yung video kung bakit nababasa ni Nomer isip ng tao. Huwag kabubuhan ang dadahilan mo dahil kakainin mo yung common sense na sinasabi mo na fake. 'Di ba? Ano nababasa ng isip? Ito uulitin ko na naman ba, tanga? The fact na 5 trick na ni Nomer yung yung na-debunk ko, maaring hindi ko madidebunk. Talagang hindi naman lahat ng magician madidebunk mo dahil talagang trabaho ng magician ang magtago ng sikreto. 'Di ba? Hindi mo talaga madidebunk yung iba. Kasi sa sobrang galing nilang gumawa ng trick. Pero it doesn't mean na hindi trick yung ginagawa nila. Yung ginagawa nga ni David Blaine minsan, hindi ko madebunk yun eh. Pero does it mean ba na totoo yung power ni David Blaine? Hindi. Magician yun. Illusionist yun. Itong mga tangang to naniniwala pa sa ganyan. Diba? Kapag na-booking mo na yung tao, 5 beses niya nang ginagawa na may pang loloko, wag mong asahan yung ibang gagawin niya pa, totoo yun. Ano ba? Napakatanga mo naman. Sabing gano'n ni Sir Neil Lester, yung card trick boss, ano kaya? Kaya nga trick eh. May secret yon. Sa ngayon, hindi pa natin alam. Wala pa nag-expose. Bakit yung sounds na ginagamit sa Flying Kabaong Scene pang alien? Yung ganun ba? Sabi ni Cookie, kalimitan sa mga nakakaranas ng aswang, engkanto o kung ano-ano mang matatanda ang nakakaranas nung unang panahon. Why? Dahil noon, kulang pa tayo sa edukasyon, limitado lang ang naaalam. Kaya if meron nangyari na kung dati na hindi maipaliwanag, iisipin na supernatural. Unlike ngayon na malawak na ang edukasyon at kaya na ipaliwanag, baka nga dati yung mga malikmata hindi pa nila alam yung hallucination kasi walang idea. At lalong-lalo na sa psychological disorders. Tingnan mo sa probinsya, halos karamihan sa noon sa probinsya, salat at kapos sa edukasyon, lalo na yung mga nasa liblib. Unlike sa city or Manila, kaya mas marami ang kwento ng supernatural sa probinsya. Agree ako dyan. Diba? Pero ang masaklap kasi dyan, kahit na ipaliwanag mo na hindi yung katulad na itong bugok na naniniwala kay Nomer, diba? Yung common sense niya pa nga, mali pa yung spelling eh. Kahit yung katulad nitong bugok, na-establish mo na si Nomer Mindmaster nantitrick lang talaga, paninindigan niya pa rin talaga na totoong power yon. Ganong katitigas ang ulo ng mga kababayan natin. Sabi ni Sir GC719, nako, lola yung nanay mo talagang may sira sa ulo kasi nasa probinsya siya. Hindi napapa-check up. Hello, Sir Martsan. Kahit matanda na yan si Lola, gagaw pa rin ng kwento-kwento daw. Sabi ni Sir Clyde Flores, pogi ba ako, boss? Hindi ko alam, sir. Hindi kita nakikita eh. Sabi ni Bernard Keith Suerte Felipe, good PM, Sir Bungo. Pa-shoutout naman, birthday ko pala. Uy, birthday, happy birthday from Iloilo. Happy birthday, sir. Anong kainin natin mamaya? Sabi ni Sir Rafan Celians. Sir Rafan Celians. Sabi sa 1652, natatakot yung bata kasi maingay yung lalaki, then yung babae naman umiiyak. Marahil aware yung baby sa nangyayari sa paligid niya.
Ma'am Maricel Mendoza, hello. Sabi nga gago daw siya. Totoo naman na gago ka, boy. Iniwanan mo ba naman pamilya mo, gunggong? Inuna yung mag-vlog, ano? Kahit inaatake na ng aswang. Sabi ni Sir... Ang hindi ko rin nagigets, no? Mamaya, sige nga, reakan nga natin yon. Sabi gano'n ni Sir Jojo Olumor, nasasaktan lang yung babae, boss, pinipilit lang magsalita. Sabi ni Jonathan Eugenio, sa pakiramdam ko si girl ang sumasagot, sino kumukulam sa'yo? Hindi ko alam. Yun ang sabi na alisin mo yan, hinahagod lang niya yung paa niya para sumunod. Pwede yung sinundan niya, ganon din ang ginagawa. Yung hagurin ang parte ng katawan. Kaya ginaya niya lang para itigil na dahil nasasaktan siya. May nagkwento nga ang isa dyan no? Sabing gano'n ni Ma'am Kopi ko, parang di naman totoo yan aswang kasi may pinakita silang mata raw na mapula, parang ilaw na kulay pula Bakit kailangan umiilaw ang kulay ng mata? Sabi ni Eva Santos, good evening daw. Good evening din, ma'am. Ma'am Kopi ko, hello. Pinoy Solja TV, hello. Ang alam ko, Talisay, Batangas. Ang layo pala, no? Paano natin pupuntahan yun? Hindi ako sanay Diretso tayo kay Olivia. Pero di sure exact na bahay o yung spot niya. Napuntahan ng KMJS O, next. Next tayo. Next. Yung isang video. Sabi nga ni Sir Cholo Rocas, baka nani cam yun kadalasan nasa mga teddy bear yun, mag-spy sa nani kung anong ginagawa nila. Kaya mababa yung cam. Portable, Ma'am May Malagay niya, Ma'am Imelda Basquines, hello. Sabi nga ni Ma'am Ferry Haba, may dala silang asin, baka matabang yung pagkain. Hello, Sir El Jaco, Sir GC719, Ma'am Kopi ko, Sir Nicole Aguilar, Ma'am Riza ng Korea, magandang gabi po. So proceed tayo mamayang 10:00 sa main content natin. Magandang gabi po sa inyo lahat, bye-bye.